Sige mga tao, alam kong narinig nyo na ang tungkol sa apat na babaeng tinawag na ISIS brides. Pero may problema ako sa tawag na yon. Hindi sila ISIS brides, kundi mga terorista ng ISIS. Ang ilan sa mga babaeng ito, posibleng kabilang ng apat na ito, ay tumulong sa panggagahasa ng mga babaeng Yazidi sa kamay ng kanilang mga asawa at hinikayat pa ang kanilang mga anak na magsagawa ng pagpugot ng ulo. Kaya hindi na sila mga bride na mukhang inosente at nangangailangan ng tulong. Sila ay ganap na mga terorista ng ISIS. Simula ngayon, tatawagin ko na silang terorista ng ISIS, hindi na ISIS brides. Kaya apat na terorista ng ISIS, kasamang kanilang siyam na anak, ay bumabalik na sa Australia. Sumabog ang balitang ito ilang buwan nang nakalipas. At nagdahilan ng gobyerno ni Albanese na hindi raw nila pinapadali ang pagbabalik ng mga ito. Tahimik sila tungkol dito. Ginaya lang nila ang mga politiko sa paligoy-ligoy na sagot. Kaya tahimik na binigyan ng gobyerno ni Albanese ng Australian passport. Sa halip na diretsahang sabihin noon na, "Oy, tingnan nyo, wala kaming magagawa tungkol dito." Tahimik sila tungkol doon. Ano mangyayari kapag naglabas kayo ng pasaporte? Magagamit nila yon sa paglalakbay. Kaya itong apat na teroristang ISIS kasama ang kanilang siyam na anak ay inaasahang darating sa Australia marahil sa susunod na buwan. Sinubukan nilang pumunta sa Australia noong Marso, pero pinigilan sila ng gobyerno ni Ahmed al-Shara at pinanatili sa kampo ng mga refugee. Kaya may dalawang panig ng argumento. Sabi ng gobyerno ng Australia, mga mamamayang Australiano sila, kaya hindi namin sila mapipigilan pumunta sa Australia. Gayunpaman, kapag nakarating na sila sa Australia, haharapin nila ang buong bigat ng batas. Hindi ko alam kung paano mangyayari yon o paano nila matagumpay na maisasakdal ang mga kriminal. Dahil paano mo mapagtitibay ang ebidensya? Paano mo mapapatunayan na talagang gumawa ng marahas na krimen ang mga taong ito? Kaya hindi ko alam. Hindi ako eksperto. Pero tandaan mo yan. Mahalagang makakuha ng hatol na may sala. Ngayon, sinasabi ng publiko na huwag silang papasukin. Sinadya nilang pumunta sa zona ng labanan at hindi sila dapat papasukin. May ikatlong opsyon din. Tulad ng alam ng ilan sa inyo, kamakailan, kinansela ni Shabana Mahmood ang pagkamamamayan ng UK ng isang Brito na ito dahil isa siyang matinding sipsip kay Putin. Alam niyo naman kung anong nararamdaman ko tungkol sa mga kanduraning sumasamba sa mga totalitarian at otoritaryang diktador tulad ni na Putin, Kaminoy, Xi Jinping o Kim Jong-un. Hindi ko gusto ang mga taong ito. Pero parang sobra naman ng isang puting Briton sa kultura, lahi at pinagmulan sa maraming henerasyon ay madaling mabawi ang UK citizenship niya kahit hindi ko siya gusto. Pero pakinggan niyo muna. Dahil sa hilig ko sa Rusya, hindi ko nakikita ang masama ron. Kung may kasalanan ako, kasuhan niyo ako. Kung may mali akong nagawa, sabihin niyo kung ano. Sabihin niyo, ginawa mo ito, nilabag mo ang batas. Dalhin niyo ako sa korte. Wala naman akong ginawa. Si Mark Bullen ay dating pulis sa Britanya na naging. Inalisan siya ng UK citizenship dahil sa ugnayan niya sa Rusya. Banta ka ba sa seguridad ng bansa? Hindi, kalokohan yan. Hindi ako banta sa kahit sino. Isa akong 45 anyos na ama ng 4 na anak at nagtatrabaho sa football club. Hindi ko alam paano ako magiging banta. Kaya anyway, may Russian citizenship din siya. At kinansila ni Shabana Mahmood ang kanyang citizenship dahil may isang probisyon sa Citizenship Act ng UK na 1,900 at 81 na nagpapapahintulot sa mga Home Secretary na kansilahin ang citizenship ng mga tao. Kung ito ay makabubuti sa publiko. Yun lang. Pwede nilang gamitin yon at kansilahin ang citizenship ng kahit sino. Ganon kadali. Sa wakas, may madaling bagay sa UK, kaya tiningnan ko ito. May ganitong provision ba sa batas ng Australia? Sinubukan talaga ng Australia yan. Kaya ang Australian Citizenship Act ng 2007 na pinalawak noong 2015 at pagkatapos ay nagdagdag pa sila ng katulad na amendment noong 2022 na magbibigay daan sa ating Home Affairs Minister na tanggalan ng citizenship ang mga taong na patunayang sangkot sa mga aktibidad ng terorismo. Gayunpaman, ito ay pinatigil ng ating pinakamataas na hukuman, ang High Court. Sa Australia, ang pinakamataas na hukuman ay High Court, hindi Supreme Court. Kaya ito ay pinawalang bisa ng High Court ng Australia at sinabi nilang parusang hakbang ang aksyong ito.
Ang pagpaparusa sa mga tao ay hindi trabaho ng ehekutibo. Trabaho iyon ng mga korte. Hindi pwedeng tanggalan ng pagkamamamayan ang kahit sinong Australiano. At iyon ay magiging paglabag sa Seksyon 3 ng Konstitusyon ng Australia. Pasensya na, hindi ako eksperto sa konstitusyon at nag-research lang ako. Gusto ko lang malaman ang pinakamakatwirang opsyon. Ayoko ring makabalik dito sa Australia ang mga teroristang ISIS. Gusto mo talaga ng paraan, ng butas, o probisyon sa ating konstitusyon o sa ating mga batas para makapunta sa Bankstown. Mga nangangaral ng damdaming laban sa Australia. Gusto mo't patupad ng Sharia sa Australia at pabagsakin ang pamumuhay ng mga Australiano. Gusto ko pa nga silang tanggalan ng pagkamamamayan. na mayroong sharia ni Allah subhanahu wa ta'ala na naghihintay na maitatag. Nakakalimutan natin na bawat araw, kapag wala ang sharia ni Allah subhanahu wa ta'ala, nawawalan tayo ng danggal. Tayo ay minamalit. Nadmura na ang dugo ng Muslim. Pero sa kasamaang palad, hindi ganoon gumagana ang mga bagay-bagay. Tayo sa huli ay isang bansa ng mga batas. Ang pamamayani ng batas ay pangunahing halaga ng mga Australiano, kanluranin o mga bansang Anglo. Kaya kailangan natin ng isang amyenda sa konstitusyon kung gusto nating may gawin tungkol dito. At swerte na lang dyan. Kailangan natin ng napakalaking mayorya. Kaya nga sinasabi ko rin sa iba kong video na hindi ko iniisip na madali lang harapin ang problemang mabilis na lumalapit sa lahat ng kanduraning liberal na demokrasya. Ang mga taong ito ay dumarating para sirain ang ating paraan ng pamumuhay. At tila wala tayong magawa dahil marami tayong mga woke na tanga na haharang at puprotekta sa mga taong ito. Sa UK, may sistema sila na pwedeng tanggalan ng pagkamamamayan ng kahit sino. Hindi ko rin alam bakit hindi nila ito mas madalas gamitin. Pwede mo alisan si Muhammad Hijab ng pagkamamamayan sa UK at ipa-deport siya pabalik sa Ehipto dahil ito ay makabubuti para sa publiko. Ihanda mo para sa kanila ang anumang kaya mo mula sa lakas at mula sa mga kabayo. That you will terror. Magdudulot ka ng takot. Tatakutin at sisindakin mo si Abdullah. Ha? Ang mga kaaway ni Allah at ang inyong mga kaaway. Nagawin ko, subhanallah, maglalagay ako ng takot at sindak sa mga puso ng kaaway. Kaya ilalagay ko sa puso ng mga hindi naniniwala ang takot at sindak. Focal anak, tirahin sila sa ibabaw ng leeg. Wadribu minhum kulla bana. At putulin ang kanilang mga daliri. Bakit ang daliri? Dahil di na sila makakalaban. Pinilayan mo sila sa napakatalinong paraan. Pinuputol mo ang kamay nila. Hindi. Tapos, patay na. Tinuturo ni Allah kung paano lumaban. Subhana. Mapapansin mong itinuturo niya sa iyo ang mga galaw. At ang pinakamahalagang galaw, fadribum. Kullabanan. Fattarabu fawqa al-anak. Tirahin mo agad sa leeg para isang bagsak lang. فإذا لقيتم الذين كفروا فاضطربوا الرقاب سلطان محمد. Kapag nakita mo ang may father bull rakhab, madalas itong lumalabas. Sabi ng iba, tamaan mo sa leeg o taas ng leeg. Pwede mo yang gawin sa maraming Islamista sa Britanya, pero di ko alam bakit nila ito ginagawa. Si Bush Hashek, propagandistang Islamista, ay galing lang sa Iran. Araw-araw siya nagpo-post ng mga video. May buong access siya sa internet habang 70 milyong Iranian ang walang access sa internet. Paulit-ulit niyang sinasabi ang mga punto ng IRGC. At sa tingin ko, magandang dahilan yan para tanggalan siya ng UK citizenship. Pero si Shabana Mahmood, handa niyang tanggalan ng UK citizenship ang isang puting lalaki dahil lang simp siya ni Putin, pero hindi niya gagawin yon kay Bush Hashek, na simp naman ng IRDC. Ipaliwanag mo nga kung paano naging makatwiran yan. Sa tingin ko, may punto ang gobyerno.
Hindi ko sila pupunahin ng basta-basta. Tama sila. Kapag may Australianong humiling ng pasaporte, dapat ibigay yon ng gobyerno. Pagbalik nila sa Australia, doon musikaping mahatulan sila at pwedeng kansilahin ang kanilang pagkamamamayan. Pero paano naman yung siyam na bata na posibleng maging radikal, matinding Islamistang terorista? Pasensya na, pero magiging ganun sila. Ano ang gagawin natin? Maghihintay ba tayong mambomba sila? Maghihintay ba tayong patayin nila ang mga inosenteng Australiano? Sa kasamaang palad, ganyan ang mundong ginagalawan natin ngayon. Maliban na lang kung Ang mga mamamayan ng malayang mundo ay matatag na magpasya na hindi natin papayagan ang problemang ito ng Islamismo. maliban na lang kung babaguhin natin ang kultura. Maliban na lang kung pakikilusin natin ang mga tao. Maliban na lang kung makakabuo tayo ng isang gobyernong mayorya, kung saan maaari talaga tayong magdala ng mga pagbabago sa konstitusyon. Lalala pa ang problemang ito. Kaya sa tingin ko, hindi natin sila mapipigilan na pumunta sa Australia. Pero maaari tayong mapahatulan sila sa kasong kriminal. At siguro kung may dual citizenship sila, doon lang pwedeng alisin ang Australian citizenship nila. Gayunpaman, kung hindi natin kayang baguhin ang konstitusyon, maaari natin dagdagan ang haba ng pagkakakulong ng mga taong napatunayang sangkot sa mga gawaing terorista. Ikulong sila na 40 taon. Kung alam ng mga babae na 30 hanggang 40 taon sila makukulong, baka di na sila pumunta. Maaring piliin nilang manatili sa isang kampo ng mga refugee sa Syria. Isa itong paraan para mahikayat ang mga tao na huwag pumunta sa Australia. Sa tingin ko rin na. Dapat may kapangyarihan ang mga ministro sa usaping panloob. Kailangan pa rin gawin yan sa legal na paraan. Hindi ko alam, kailangan ninyong bumuo ng mayoryang gobyerno para maisakatuparan ang mga batas na ito. Bibigyan natin ng pagpipilian ang mga radikal na Islamista. Kakasuhan namin kayo. Dahil sa mapuot na pananalita, maaari kayong makulong ng 20 taon o piliing isuko ang pagkamamamayan at pumunta sa bansang pinagmulan ng inyong mga ninuno. Sa palagay ko, mas pipiliin ng karamihan na bumalik sa kanilang bansang pinagmulan. Halimbawa, si Mohammed Hijab ay nagpakalat ng galit sa maraming taon. Simulan ninyong kasuhan ng mga taong ito at bigyan sila ng 2 pagpipilian. Mahabang sentensya sa kulungan. Isuko mo na ang pagkamamamayan at umalis. Sa tingin ko, kailangan natin ang batas na yan. Sa tingin ko, makakatulong ang batas na yan. Pero hindi ko alam kung paano mo gagawin to. Malamang oo. Kakailanganin mo ng maraming mambabatas na pumayag dyan. Ayayo ako ng politika. Mas gusto ko na lang magsalita. Mas simple.